Tala ng Philippine Statistics Authority, nasa 1.44 milyong mga Pilipino ang mayroong kapansanan. At isa na doon si Janessa. Marami pa rin sa kanila ang nakakaranas ng diskriminasyon, walang access sa edukasyon, at hindi nabibigyan ng oportunidad na makapagtrabaho at makapagnegosyo. Ano-ano nga ba ang ginagawa ng iba't ibang sangay ng gobyerno at maging ng pribadong sektor para matugunan ang pangangailangan ng mga persons with disabilities? Putol ang kanyang 6 na daliri at sunog din ang bahagi ng kanyang katawan. Siya si Tatay Apolonio Intong ng Davao del Norte. Sa 2005 nangyari ito. Tapos nag-operate ng chinso. Tapos nandoon ako sa taas sa crane. Kinaano sa operator. Sabi niya, alam niya kung wala bang tao sa taas. Paghawak ko doon sa kable, nag-release yung kable. Tapos nakahawak ako. Ganun nangyari. Yung pagkaputol ng daliri ko. Kasi sa hospital, ganun din. Parang ano ng buhay ko. Kasi ang mga anak ko nag-aaral pang college. 2 college. Pero hindi ako nawala pag-asa kasi ang mga manager sabi nila, Noy, huwag ka lang mag-alala. Nandito kami sa tabi mo. Kahit anong nangyari mo, makatulong pa kami sa inyo. Sabi ko, sir, lifetime nyo lang ito, sir, sa ISIS. Huwag, babalik ka ng trabaho. Babalik din ako, masakit pa. Kaya ang doktor, pinabalik ako sa doktor, sakit pa. Pero, okay lang. Tinanggap ko na lang. Bukod sa kanyang kapansanan, pasan din ni Tatay Apolonio ang hirap ng buhay. Yun noon, wala na tayo kasi kahit bigas, hiram pa tayo sa mga kapitbahay, wala tayong makain. At hindi pa dito nagtapos ang kalbaryo ni Tatay Apolonio. Nag-accident pa ako mga 3 taon. Dito din, ito, sa silin, lahat ng katawan ko, sunog. Pero hindi ako nag-surrender. 1 buwan ako sa SPMC, pero dito nangyari sa bahay. Seconds lang to. Pumutok ang kuan dito sa lahat ng apoy sa sarili ko, pero hindi ko nag-surrender. Hindi ko nag-surrender. Ngayon naman, ito nabuhay din. Galing siya ng galing operation. Ang lungkot ko kasi nagdi-delirious siya. Parang may nakita siyang maraming tao. Sabi niya, alis dyan, alis dyan. Sabi ko, ano bang nangyari nito? Akala ko ano nang nangyari sa kanya. Yun pala sa lang yun, sa anesthesia lang pala yun. Sa kabila ng mga suliranin na ito, lumaban si Tatay Apolonio. Patuloy siyang naghanap buhay at pinagsabay ang iba't ibang trabaho para makaahon. At kanyang naging motibasyon ang pagsusumikap ng kanyang mga anak. Punta sila sa trabahoan, magtulong sila sa akin. Doon pa ako sa research. Yun sila, magtulong sa akin. Yung nakita nila sa akin siguro, ganun yung ama ko. Pero hindi ako mag-uwi sa bahay na palaging malasing. Hindi nila makita sa akin kasi nagsisikap din ako para sa kanila. Ang mga anak ko nag-aaral, tapos nagpatuyo naman kaning saging. Lahat nga, punta naman akong sa dagat. Tapos sila din, nag-aaral sila. Sila na naman ang sa amin, hindi naman sila nag-abuso. Ngayon, nakatapos sila. Ngayon ay nagbunga na ang pagsusumikap ni Tatay Apolonio. Nakapagtapos ng pag-aaral ang kanyang mga anak. Nakakuha ng maayos na trabaho sa Pilipinas at abroad. At ang nakatutuwa pa ay sumusuporta na mga ito sa kanya. Ngayon, retire na ako.
Nakaretire ako, 36 years ako doon sa company. Ayun na ang kuan ko, nagsarili na lang ako. Dito na lang, nagtubig, itong mga ginagmay, may sari-sari, itong mga order ng mga tao, magpabili ng bigas, ito na lang. Sabi sa mga anak ko, wag na lang tayo mag-ano sa mga trabaho kasi kuan ako no, matanda na. Pero sanay makita sa trabaho. Ginawa ko ngayon, nagsari-sarili na lang sa hanap buhay. Tapos yung mga anak ko na nagtrabaho na. Nakatutuwang isipin na hindi naging hadlang kay Tatay Apolonio ang kanyang kahirapan at kapansanan para magsumikap, lumaban, at magtagumpay. Yun mga kapansanan, sabi ko, kapansanan, punta ko ng Tagum, yung manghingi. Huwag kayo mag-ganon kasi may pag-asa pa tayo. Hindi tayo mapawala sa sarili nating, na mawala tayong pag-asa. Pagsikap tayo, hindi tayo palagi ayun lang mga ayuda, ganun lang. Kasi magsarili tayo kasi hindi pa tayo ang mawala ng pag-asa, mabuhay pa tayo basta kan ano na tayo maghanap ng trabaho. Matapos naming marinig ang kwento ni Tatay Apolonio, ay napaisip kami kung ano pa ba ang ibang hamon na kinakaharap ng ating mga kababayang may kapansanan. At lahat ba sila ay nabibigyan ng pagkakataon na magtrabaho o makilahok sa ating lipunan? Binisita namin si SR Joy ng PWD sector ng National Anti-Poverty Commission para kamustahin ang kanilang sektor at alamin kung ano ba ang mga challenges na kinakaharap nila ngayon at ang mga programa na makapagbibigay ng solusyon sa mga ito. Actually, marami kaming hamon or challenges. Isa na doon ang full implementation ng accessibility law, ang pag-aaral o edukasyon at mga livelihood and employment programs na maraming batas na nandyan pero it is not really implemented well. Isa rin na dapat tutukan ay itong ating social protection program. Pagdating sa mga hakbang upang masolusyonan ang problema sa kahirapan, lalo na ng mga kababayan nating persons with disabilities na may iba't ibang pangangailangan, iginiit ni SR Joy na importante ang pagbibigay kapasidad sa kanila para makatayo sa sarili nilang mga paa at maiahon ang kanilang mga sarili mula sa kahirapan. Yan ang isa sa mga dapat nating tutukan also. Yung ating employment and livelihood. Dapat i-promote din nila ang isang center wherein mabigyan ng talagang trabaho ang ating mga may kapansanan together with their families. So isa ito sa makapag-alleviate ng ating poverty. Sa aming naunang panayam kay SR Joy, kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng inclusive workplaces at inclusive development. We're claiming something that will create a productivity among the sector. So, yun po yung isang bagay na yun. And the tool for that, or the mechanism, is to be able for them to be inclusive in the society, and that is the transportation issue and accessibility issue. So, ito po yung parang umbrella namin ngayon. Ang tinitingnan namin ngayon is maahon sa kahirapan yung ating mga may kapansanan. But we need to provide the tools and mechanism for us to be able to perform. We want to be productive citizens, contributing members of the society. And right now, we are working on the institutionalization of EO 417. Ang Executive Order No. 417 na nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay nagsusulong ng economic independence sa mga taong may kapansanan. Nakasaad dito ang paglalaan ng 1% mula sa taunang budget ng mga ahensya ng gobyerno para sa mga programa para sa mga persons with disabilities. Isa rin sa pangunahing tinututukan nito ay ang pagbibigay kasanayan sa ating mga kababayang may kapansanan para mas mapataas ang kanilang kakayahan at oportunidad na makapagtrabaho. Bukod sa EO 417, ay marami pang batas ang isinusulong ng sektor sa kasalukuyan at nangangailangan ng suporta at maayos na implementasyon para maramdaman ang ating mga kababayang persons with disabilities. Ngayon, ang isa sa mga tinuturing namin na tool o para ma-reach namin yung opportunity is the accessibility of persons with disability. Paano ka makakapag-aral kung wala kang transportation, accessible transportation? Paano ka makapagtrabaho kung ang iyong transport system ay hindi naaayon sa isang may kapansanan? Sa ngayon ay may nakalatag kaming
nakalatag sa table ng ating presidente, which is accessible transportation for persons with disability. Ito ay isang pamamaraan para maging inclusive. Magkapunta kami, makapagtrabaho kami, makapunta kami sa eskwelahan, ma-reach namin yung mga benefits or any programs na binibigay ng gobyerno. Naniniwala si SR Joy na ito ang pundasyon para maabot ng mga kababayan nating persons with disabilities ang mga oportunidad na para sa kanila. Dagdag pa niya ay mahalaga ang maayos na transportasyon, lalo na't kung wala ito, ay hirap ang ating mga kababayan na may kapansanan na makarating sa trabaho. Ang ilan ay kailangan pang mag-taxi na masyadong mabigat kung ibabawas pa nila sa kanilang sweldo dahil nasa halagang 500 lang ang minimum wage sa ating bansa na kulang pa para sa pangangailangan nila. Ito yung mga bagay na ang dahilan ay because of inaccessibility of the environment. Ang inaccessibility ay hindi lang physical, kundi yung attitudinal barriers na pinapaabot ng ating mga society. Sa paglutas ng problemang ito, malaki ang ambag ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor para masiguro na mabibigyan sila ng regular at angkop na trabaho kung saan makakagalaw sila ng maayos at mabigyan ng pagkakataon na maging produktibong mamamayan. Work together in a community with the government, with the society, and with the persons with disabilities. Pati po yung sa mga businessmen, kami po ay nagtatawag ng mga forum para maintindihan ng ating mga businessmen na kami ay pwedeng magtrabaho. At marami sa amin ang willing and able to work. Just provide the tools and equipment that we need. Binigyang diin din ni SR Joy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga sensitivity training at pagmulat sa ating mga kababayan, maging ang mga nagsisilbi sa pamahalaan pagdating sa usapin ng kalagayan ng ating mga kababayang may kapansanan at pagbibigay ng kamalayan sa tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng inklusibong paligid at lipunan para sa kanila. Yung maganda o positive na nangyayari sa amin ngayon ay yung katulad ng pagtanggap sa amin ng aming family, pagtanggap ng society, walang diskriminasyon at itinuturing kami na hindi lang isang taong may kapansanan, kundi isang taong may kapansanan na produktibo, nakakatulong sa pamilya at maraming nagagawa para sa society. Sabi pa nga sa kasabihan, nothing about us without us. Unang-una, tinitingnan ko din dito yung mga taong may kapansanan. They should be visible. Wala silang accessibility. That's why the persons with disability is not really encouraged to go out, to be mainstream. At ito yung mga bagay na dapat nating pag-isipan. Sino ba ang may kakulangan? Ayon kay SR Joy, ang pagpapabuti ng kalagayan ng ating mga kababayang persons with disabilities ay isang kolektibong responsibilidad na nangangailangan ng sama-samang pagkilos, hindi lamang ng gobyerno, kundi pati na rin sa mga kasapi ng sektor at maging ng iba pang miyembro ng ating lipunan. You do your work as government and the society as a whole, and we do our job as persons with disability. Unang-una, panawagan ko lang sa ating government na patuloy, huwag kayong magsawa, patuloy kayong gumawa ng batas at mag-amend ng batas para sa ikauunlad ng isang person with disability. Ang pangalawa naman ay panawagan ko sa society o sa ating mga kasamahan sa komunidad na bigyan ninyo ng chance ang isang mga may kapansanan na pag may nakita kayo, tulungan ninyo silang ma-reach yung ma-include doon sa ating komunidad. Pangatlo naman, ang hinihiling ko sa ating mga persons with disability ay sana'y patuloy kayong mag-move forward, seek your dreams at tingnan ninyo kung paano maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng ating society.
Nakiisa rin ang aming programa sa selebrasyon ng 45th National Disability Prevention and Rehabilitation Week sa Davao del Norte. At dito nakita namin kung gaano kaaktibo ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kapakanan ng persons with disabilities. Panauhing pandangal din si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission at sa kanyang talumpati ay binigyang diin niya ang mga programa para sa mga kababayan nating may kapansanan. Nakatutuwang isipin na iba't ibang mga sektor ay nagtutulong-tulong para isulong yung kapakanan ng mga kababayan nating may kapansanan. Nandyan yung local government unit, ang National Anti-Poverty Commission at yung mismo mga nasa sektor ng persons with disabilities, empowered sila para masiguro na naibibigay ang mga karapatang nararapat para sa kanila. Nakilala rin namin dito si Engineer Palermo na aktibo sa kanilang livelihood center. Hello po sa inyong lahat, ang mga kasama niyo rin po dito sa asosasyon. Ano mga ginagawa po sila ditong cloning ng mga puno? Can you tell us? Indigenous trees. Engineer Darling, paliwanag niyo sa amin itong inyong proyekto at inisyatibo pong itong ginagawa po natin. Ang purpose po nito is employment for persons with disability. At the same time, makakatulong po ito sa climate change issues natin ngayon sa bansa at also the deforestation problem in the Philippines. Ang ginagawa po namin, ito po ay tugas, no? Tugas po na kahoy, indigenous tree, one of the indigenous trees. Ang ginagawa po namin is piniprepare po namin ito for cloning. Kinukuha po namin ito from the mother tree of tugas, tapos kino-clone po namin siya. Ready po namin yung sayo na ito para maipasok po doon sa cloning chambers. Isa sa mga hangad po ng inyong sektor, Engineer Darling, yung economic independence para po sa mga Yes, persons with disabilities. Paano po nagiging plataforma po ito para po makamit po natin iyon? Actually po, yun po yung objective ng National Anti-Poverty Commission, no? In our sector sa council members, kasi council members din po ako ng National Anti-Poverty Commission. Meron po kaming kinakraft po na yung Executive Order 417, which is existing na po ngayon as of today, as of present, no, yung EO 417 Economic Independence Program, 10% allocation must be given for persons with disability. Kung may allocation po yung DNR under NGP, no po pwede po kaming mabigyan through that Executive Order 417. Let's say for example, kung mabibigyan kami ng 10% of that na kami yung magbibigay ng mga planting materials for the DNR, for the National Greening Program at saka yung other entity para maitanim, no, maibalik yung luntiang kapaligiran na sinasabi po natin. Doon po kami nakafocus, no. Bukod sa pagbibigay ng kabuhayan, hangarin din ng grupo ni na Engineer Palermo ang suportahan ang kalikasan. At nakatutuwang isipin na gobyerno rin ang bumibili sa kanilang mga produkto. Kasi ang secret lang po nito sa pagpapalaki ng puno is yung tender loving care sa tanim. TLC po. Yun po yung sekreto. Then kung aabot na ito na pwede nang itanim, kukunin po ito ng gobyerno at saka other client para itanim po natin ito sa mga degraded areas, no? Mining degraded areas, yung mga wala ng mga punong kahoy para maibalik natin yung kagandahan ng Pilipinas, no? Kasi nga majority sa area natin ngayon wala ng puno at dapat ibalik natin, no? Kung walang magtatanim, sinong magtatanim? Ang Barangay San Isidro sa Tagum City na kinaroroonan ng nasabing livelihood center ay aktibo rin sa pagsusulong ng mga programa para sa ikabubuti ng kanilang mga residenteng may kapansanan. Aside from livelihood project dito sa aming barangay of San Isidro, Tagum City, Davao del Norte, ang barangay po ay nagsuporta para sa mga trainings para sa mga PWD livelihood project at meron kaming bayanihan sa Gulayan, mga tupad cash for work para sa kanila. Sa usapin ng disaster sa panahon ng kalamidad at kung ang pag-usapan natin ay ang persons with disability, isa itong malaking bagay na dapat pagtuunan talaga dahil
kung disaster ang pag-uusapan, halimbawa, paano sila natin ma-rescue sa panahon ng kalamidad. For example, pupunta ako dun sa isang purok upang ipaalam na kailangan na nating mag-evacuate. Halimbawa, mayroong isang orthopedic doon na pasyente, hindi niya kayang bumangon, narinig niya na kailangan na mag-evacuate, mataas na yung tubig, pero hindi niya kaya. So, siguro sa mga rescue teams, kailangan ng mga pag-aaral kung paano natin i-rescue yung mga tao na nasa ganyan, yung mga nasa vulnerable sector na kagaya ng mga persons with disability. Maging ang iba't ibang sangay ng gobyerno ay patuloy ding sumusuporta sa mga persons with disabilities. Andito po tayo sa Barangay San Isidro. Kung makikita niyo po, may mga cloning chambers tayo, no? May mga structures, and then may water facilities. So, these are just some of our assistance to the persons with disabilities in this province. So, ito ay nakakatulong na sa kanilang pangkabuhayan. At the same time, it is also a response, no, sa ating climate change. So, kung makikita natin na the climate is really changing and very unpredictable. So because of that, one of the answers is to plant more trees kasi denuding na yung trees natin, especially in the islands. And the PWD plays its important role. Yan pong cloning chamber na yan is equipped with sprinkler. Kaya po hindi nakakailanganin na magdadala pa ng timba para didiligan yung mga pananim nila at doon tutubo. So with that kind of technology, mas mabilis. Actually, isa sa mga support namin ay technical assistance. Tinitrain namin sila how to part ng transfer of technology ng DNR na dapat matulungan sila by way of growing trees from indigenous species na maging ma-replicate siya padamihan ng mga kahoy na pwede nating maitanim using cloning process. At maging ang pribadong sektor ay nagsusumikap rin para makapagbigay ng kabuhayan sa ating mga kababayan. We are helping the PWD, specifically itong Tagum chapter, because they're interested into tree clonal nursery. We are helping them develop a clonal nursery, a tree clonal nursery, because the technology of CTNI we are extending to them. And after which, we'll be introducing them to the buyer, like the plywood industry, the plywood plants here in Mindanao, and specifically in Davao and in Butuan. Naging katuwang din ng grupo ni Engineer Palermo ang USAID, Global Giving, CDP, Global Fund for Community Foundations, Non-Profit Finance Fund at ang Abot Kamay Community Solidarity Fund. Sa sama-samang pagtugon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng pribadong sektor sa mga suliranin ng persons with disabilities, hindi imposibleng makamit natin ang isang bayang progresibo at inklusibo. Sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong Umaksyon laban sa kahirapan! Kuya Gob, ang ganda-ganda po dito sa inyong lugar. Nabanggit ko rin kay Kalope kanina, ang sarap ng hangin, ang ganda ng sceneries, hindi ba? Pero balita ko rin, maganda rin po ang mga programa po ninyo dito po sa inyong lugar patungkol sa mga persons with disabilities. Sila po inuna natin. Tayo po ay nagbibigay sa kanila ng livelihood program for sustainable food program dito sa probinsya. So ginawa natin silang people's organization dahil para matulungan natin sa buong probinsya. At naman sinusuportahan natin yung Magna Carta natin na yung mga PWDs natin ay hindi sila mabuli at magkaroon din sila ng trabaho sa mga ahensya ng gobyerno at sa mga private sectors. Yung mga pangangailangan nila gaya ng wheelchair, crutches at iba pang nakikita natin na dapat ating may support sa kanila po. Kuya Gob, meron silang isang binabanggit na medyo nahihirapan sila yung para sa edukasyon na meron silang kapansanan tapos sasakay sila ng public utility, vehicle, tapos pupunta sa eskwelahan. Yes po, mayroon tayong hatid sundo na para carpool na galing pinoprovide ng probinsya at yung mga paaralan din ay talagang nire-required natin sila ng ramp
para hindi po sila mahirapan sa kanilang pag-akyat baba. Pansin ko nga rin talagang very empowered yung mga persons with disabilities po dito sa inyong lugar. Ano po yung mga kumbaga role po nila pagdating sa mga participation in terms of decision making, pagdating po sa pag-craft ng mga proyekto para sa kanila? Very involved po ang mga persons with disabilities dito sa inyong lugar, Kuya Gov? Kasama po sila sa ating Provincial Development Council. At tayo po ay sila, may representative sila na mag-represent sa kanilang mga pangangailangan, request nila at sila talaga makapagsalita. May boses po sila para sa ating probinsya. Paano po kaya natin na ibibigay yung kumbaga pangangailangan nila pagdating sa tinatawag po nilang added cost? Ano po ang interventions natin dito po? Yung kanilang federation po ay may natatanggap sa atin na monthly honorarium. At yung mga estudyante naman po na mga PWDs ay sila po ang priority natin sa scholarship program ng ating probinsya po. Full scholar po yan at kasama na po doon yung food and dormitory budget sa kanila. Isa rin po sa mga nabanggit po ng mga nakausap po namin sa mga sektor na ito, ang kanila pong minsan daw nararamdaman ay ayaw po nila na sila ay, kumbaga ang tingin sa kanila ay talagang nasa, kumbaga kawawang estado nila. Gusto nila sila ay talagang may angkop na pagkilala sa kanilang lipunan na contributor naman talaga kami sa lipunan ito. Paano nyo po napaparamdam sa kanila yon dito sa inyong lugar? May anti-bullying tayo dito at programa natin na pinoprobe natin sa mga kapatid natin dito na kahit sila may kapansanan ay malaki ang silbi nila para sa ating komunidad. In-empower natin sila na dahil po na may kapansanan sila ay wala na sila sa parang malayo sila sa ating lipunan. Dito po sa probinsya natin ay talagang binigyan natin sila ng pansin at tinutulungan po natin na sila po ay hindi ma-discourage sa kanilang kalagayan. Kuya Gov, in terms of employment opportunities, talagang napaprioritize naman po yung ating pong mga kababayang mayroong kapansanan. Yes po ma'am. Yung mga qualified po natin ay talagang kahit dito sa ito example na lang sa provincial government. Ang dami nating PWDs na nagtrabaho po dito. PWDs workers. Kaya po yung sinasabi ko na nire-required po natin yung mga government, local government agency at saka mga national government agency na nandito sa probinsya ng Davao del Norte na talagang bigyan natin ng priority yung mga graduate natin sa kolehiyo ng mga PWDs. May mga nakausap rin ako, Kalope, talagang yung mga nasa sektor na ito, marami rin sa kanila talaga nakapag-aral, nakapagtapos. Ilan sa kanila may mga anak din ng mga professionals, ano? Saka hindi talaga hadlang yung kapansanan eh. They can really do well in their... Saka gusto nila talagang mag-participate. Correct, oo. Yes, dito, Ma'am Dayan, yung mga person with disabilities, yung mga children with mental disabilities, yung kailangan talaga i-check up, yung mga nag-enroll, tapos hindi natin alam kung anong kategory po niya. Dito sa ating probinsya, may program tayo na weekly, 10 bata po yan, pinapadala natin doon sa psychologist, doon sa Davao, para po doon maintindihan kung ano bang totoong symptoms na mayroon siya, yung kanyang situation. Clearly, may mga best practices talaga dito. Yeah, marami talagang programa dito at kitang-kita natin yung aktibong participation and representation ng PWD sa ating local governance. Na sana ay pamarisan din ng ibang mga local government units yung pagpapahalaga po ninyo sa mga persons with disabilities. Dapat ganun rin yung pagtingin ng ilang mga leaders natin sa iba't ibang mga probinsya. Panawagan ko po dito sa amin sa lahat ng local government units na kami po ay magtutulungan para masuportahan po ang pangangailangan ng ating mga PWD persons. Buti po't nandito na rin si Kalope, narinig po mismo ang inyong panawagan. Nag-uugnayan talaga ang NAPSI at ang local government units dahil i-roll out natin ang formulation at implementation ng Local Poverty Reduction Action Plan kasama ang PWD sector.
Tunay na magkakatuwang po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nandyan po ang local government unit, ang NAPSI, para po masigurong nabibigyang prioridad ang ating mga kababayang mayroong kapansanan para mabawasan rin po yung level ng kahirapan sa ating bansa. Kaya naman, sabay-sabay po tayo at sama-sama tayong Umaksyon laban sa kahirapan. Malinaw ang pangangailangan ng ating mga kababayang persons with disabilities. Hindi awa o pangmamata ang kanilang kailangan, kundi access sa edukasyon at iba't ibang mga oportunidad at ang kanilang pakikilahok sa paggawa ng mga programa at polisiya na tutugon sa kanilang mga pangangailangan.